Okay, the global interstate system. This is the first part of our discussion about the lesson for the global interstate system. So first things first, globalization in the nation states. According kay Max Weber, a German social theorist, defines state as a compulsory political organization with a centralized government that maintains a monopoly of the legitimate use of force within a certain territory. Ngayon, syempre, simple lang naman yung term na ginamit, which is state, ano, na sinasabi ni Max Weber na compulsory political organization. Meaning to say, may nakapaloob na namumuno, ano, or officers, ano, kasi usaping political organization, ano, within or with a centralized government that maintains a monopoly of the legitimate use of force, ibig sabihin, power, ano, within a certain territory. Kumbaga, sangayon sa nasasakupan, ano, niya, ano, sa states na yon. So, yun yung tinatawag natin, or pagkakadefine nga, ano, ng state, kumbaga, teritoryo, and nakapaloob doon yung political organization and power. Alright? So, simple lang naman, the next kaagad, so ito naman ay same idea lang din yung kay Henry Bull. A 20th century international philosopher stated that states are independent political communities, each of which possesses a government. So the same idea, possesses a government kapag ka sinabi nating states and assert sovereignty. Ibig sabihin power, ano? In relation to a particular portions of the Earth's surface in a particular segment of the human population. So ngayon, dako naman tayo dito sa susunod. Dinifferentiate ano yung two basic terms which is state and nation. So din kung ating makikita no, nakalagay ay nation, a group of people united by a common origin, history, culture, ethnicity, or language, whereas ang states, a territory with its own institution and population. Kumbaga, lipunan, ano, o lipunan ng tao, ano, pagka sinabing nation or group of people, ano, kalipunan ng tao, ano, ng mga tao, na merong kinagisnan na, yun nga, kultura, history or nakaraan, ano, ng about dun sa ganoong lugar o bansa, no? Ethnicity, language. So, basic lang naman yon yung ganong term, ano, yung sa nation. Group of people united by common origin, history, culture, ethnicity, or language. Pero mamaya, ito medyo technical ng konti, ano, ng mga term na kailangan natin na ma-explain, in simplest possible way, ano? Yung sinasabi ni Benedict Anderson na ang nation, imagine as limited, imagine as sovereign, and imagine as community. So, ganun lang yung word na imagine na ginamit. So now, dito sa states, mamaya natin dadaanan yan, no? Yung sa imagine. Dito sa states, a territory with its own institution and population. Kumbaga sa nation, group of people, yung parang keyword doon. Dito naman sa states, more on territory, ano? Teritoryo, ano? So, ganun lang naman siya. Hindi naman natin kailangan masyadong palawigin, ano? A state, a politically organized body of people, okay? So, usually occupying a definite territory. So, territory yung focus pagka sinabi nating state or ang kinapapalooban ano ng politics ano ng government ano ganon, whereas ang nation is a cultural group of people. So halimbawa sa usaping state no, simplihan na lang natin na i-connect natin sa ibang bagay. Let's say ibang usap na 'to ano, na state ano. Let's say Batangas State University ano. Okay, yung ating eskwelahan ano, school, university ano. So, dun sa idea ng word na states ano, siyempre nirerepresentahan nun yung lugar ano, Batangas State ano, sa Batangas ano.
teritoryo sa Batangas. So in that way, makikita natin na in different part ng Batangas, let's say for example, Balayan, Lipa, Arasop, Nasugbu, Pablo Borbon, Alangilan sa atin, ano? So makikita natin different territory na nagre-represent ng states, ano? Parang ganun, wala lang, kinonekta ka lang sa ganung paraan, ano? Okay? Kasi we're talking about territory and bawat campuses or branch kumbaga, no, ay may nakapaloob na nag-govern, ano? Alright? Parang ganun kasi ang idea. Pero syempre, pinaka nag-govern yung ating president, ano? Okay, ng university. Pero, yun. You get my point naman, ano, sa aking sinasabi. Now, dito naman tayo sa nation. So, nakalagay dito, imagined as limited, no? So, pagka sinabi nating imagined as limited, the nation is imagined as limited because even the largest of them, encompassing perhaps a billion human beings, has finite if elastic boundaries beyond which lie other nations. Sa ibang reference, kung babasahin ko lang nakalagay dito, limited daw. Okay, imagine us limited because even the largest nations recognize some boundaries and the existence of other nations beyond them. Sa iba rin, ano, pero ganun din naman ang idea, no? Even the largest nation has finite, defined borders beyond lie other distinct nation, meaning it is not an all-encompassing entity but rather a bounded community with a larger global context. So think of this na lang, ano, example ko lang to. Halimbawa, usaping kapangyarihan ng isang bansa, nation, ano? Let's say for example, tayo bilang mga Pilipino, kung ikukumpara natin sa China, no? Yung kanilang bansa. Kumbaga, ang liit-liit lang natin, no? Kumpara sa malaking bansang China. Kung bakbakan talaga, no, war between Philippines and China, so no much talaga tayo doon, no? Given na naman yon, okay? But the thing is, nakikita natin na we imagine as limited yung ating nation kasi mas may beyond o mas malakas or what, ano, parang ganun kasi ang idea niyan. And knowing na kung ikukumpara naman yung China sa ibang bansa, let's say US, mga ganon. So, siyempre, mas malakas yung US, ano, kumpara sa China. Alright? So, laging mas may beyond or mas may lampas pa, no? Okay, kasi nga, imagine yung nation as limitado or limited. Alright, next. So, dito naman tayo, no? Sa imagined as sovereign. So, ano naman kapag ka sinabi natin imagined as sovereign? So, basahin ko lang dito sa ating kabilang reference na nakalagay, it is imagined or imagined as sovereign. Ibig sabihin, we're talking about power, di ba? Sovereign, ibig sabihin the right to govern itself, ano? Which is connected sa power. Imagine as sovereign daw yung nation. Alright? So, imagine as sovereign because the concept was born in an age in which enlightenment and revolution were destroying the legitimacy of divinely ordained hierarchical dynasty realm. Nation dreams of being free and if under God directly so. The gauge and emblem of this freedom is the sovereign state. Para mas maunawaan natin, bigyan natin ng maganda or simple, ano, simpleng paliwanag, ano, sa usaping sovereign. Sovereign because the nation replaced traditional kinship ties as the foundation of the state. Doon pa lang sa word na kinship, di ba? We're talking about kapamilya mo, no? Kinship nga eh, or kamag-anakan mo kapag usaping kinship, traditional kinship. Ibig sabihin, connected sa dynastiya. Kasi nga nung panahong una, yung way ng pamumuno ano or pag-govern ng isang syudad or ng isang malakihang alam ba kahit group of people ano or bansa mismo ano itself.
So, makikita natin, di ba, may mga hari noon. Halimbawa, sa panahon pa lang nung sa kwento ng Biblia, di ba, may mga king, King Solomon, King David, king kung ano man, ano, na king na yan. Alright? So, at saka doon sa mga ibang mga panahon like ancient Chinese, ano, dynasty, no? Mga Hans dynasty, Shao dynasty ba 'yon, mga ganon. Okay, etc. So, mga Tang dynasty, ano, yan. Natatandaan ko yung mga dynasty sa Chinese. Alright? So, in that way, makikita natin na connected yan sa kinship, ano, sa kadugo or sa kamag-anakan yung namumuno. The thing is, imagine a sovereign yung nation in a way na na-break yung ganong cycle, ano? Okay, ng mga kinship, ng mga dynasty, no? Kasi nga, meron na tayong sovereign power to govern our country. So, bilang, yun nga, gobyerno, government official, so, yun, may power, ano, to control, ano, yung estado ng ating bansa. No? That's the thing. So, sa sinasabi natin sa imagine as sovereign. So, yun lang naman yung aking paliwanag about dyan sa imagined as sovereign. 'Di ba? Walang pwedeng mag-interfere since meron na tayong sovereign power. Walang pwedeng mag-interfere na ibang bansa, ano? Parang gano'n. Dahil nga nakalaya na tayo sa mga colonizer, ano? During the time ng Spanish colonial rule. So, even yung Japanese, mga ganon, American, ano? During that time, ano? Or during those time, ano? In the past. So, yun independent na, no? Alright? Now, imagine a sovereign, okay na yon. Next, imagine as community. Dito naman sa imagine as community. So, paano ba natin ma-explain to ng simple, no? Bagaman, basic yung term na, imagine as community laang. Now, imagine as community because regardless of actual inequality and exploitation that may prevail, in each, the nation is always conceived as a deep horizontal comradeship. I repeat, imagine as community because regardless of actual inequality and exploitation that may prevail in each, the nation is always conceived as a deep horizontal comradeship. What does it mean? So nakalagay dyan ay horizontal comradeship. Ano? So pagka sinabi natin horizontal comradeship, it is a sense of shared identity and belonging among people, regardless of actual inequalities or exploitation within it. What does it mean? Nagkakaroon ng shared identity and belonging among people. Meaning to say, ganito yan, ano? I'm going to give you a concrete example. Halimbawa, tayo bilang mamamayang Pilipino, kumbaga nagkakaroon tayo ng pakikiisa, ano? Pakikidamay, ano? Okay? Sa feelings ng ibang tao. I mean, ganito. Halimbawa, kapag kami nakikita tayo na, let's say, laganap na corruption sa bansa or something na makikita natin yung government official ay hindi maganda yung ginagawa, no? I mean, more on self-benefits lang, halimbawa, ano, di ba, mga ganon. So, in that way, nakikigalit tayo, nakikiinis tayo, nakikidisappoint tayo, okay, kasi doon sa ganong pangyayari. Kumbaga, sense of shared identity, horizontal camaraderie, in that way, dyan na ngayon papasok yung imagine as community in a way that, halimbawa, merong isang politician na naglalaban, ano, laban sa korupsyon, no? So, kumbaga, nakikiisa tayo sa kanya kahit hindi naman natin kilala siya personally or kahit hindi naman um, tayo kilala niya personally, no? Vice versa. In that way, nagkakaroon ng imagined as community, shared identity, and belonging among people. That's the thing, ano? Kapag ka sinabi nating imagine as community. Yan. Maliwanag natin na-explain yung part na yan. So next,
Socio-cultural entity, given na yan, ano? Society, social, and culture. We're talking about that. So, dito naman tayo sa states. Okay na, no? Sa nation. Sa states, sabi na nga natin, territory, given na yan. Tapos may body of government. Okay na pala yan. Then, yung state, ano? Sa political and legal entity. Basta may kinapapalooban dyan na gobyerno sa state or nag-govern or sabihin na natin mga polisiya or something, okay, na nag-handle, yun yung tinatawag natin yung states. Okay? So now, let's proceed to the next na ating dinidiscuss, which is ito, meron tayong tinatawag na golden straight jacket. So, sa golden straight jacket, kung natin titingnan, medyo komplikado or technical yung term na golden straight jacket. No? So, dito kung babasahin lang muna natin, the belief that globalization imposes a first choice upon states either to conform to free market principle or run the risk of being left behind is termed into a phrase called golden straight jacket. Okay? By Thomas Friedman. Hindi na natin basahin yung ibang detalye. Ang idea lang naman sa golden straight jacket ay ano ang ating gagawin, ano? Halimbawa, bilang government official, ano, or namumuno sa ating bansa, ano? Makikisabay ba siya sa trend ng ibang bansa, ano, in terms of yung mga free trade, ano, agreement or mga free from basta parang ganun na nga lang din yun, ano, yung free trade, free market, ano, eliminating barriers, mga ganon, ano, etc. Or run the risk of being left behind. So, ganun daw yung Golden Straight Jacket. Siguro medyo nalalabuan pa rin kaya, no? Kasi nga, medyo technical yung term ng Golden Straight Jacket. So, illustration ko lang, ano, dito sa Golden Straight Jacket. So, kapag sinabi nating straight jacket, kung makikita nyo sa ating screen, so ito yung jacket na ginagamit or sabihin natin kasuotan sa, alam mo, may problema sa pag-iisip, psychological care, in which sinusuotan nila sila ng ganito na parang may straps na since susceptible sila for violent acts, therefore, kailangan nila naka-strap ng ganito, no? Okay? So, straight jacket ang tawag doon. Kumbaga, narrow lang yung kanilang paggalaw or limited, ano? So, parang ganon. So, yun lang naman yung word na straight jacket na aking isiningit, ano? Sa ating discussion. So, now, dito sa ibabang part, kaya nakalagay dito, no? It is a straight jacket because it narrows the political and economic policy choices of those in power to relatively tight parameters. Alright? And also, based on our other reference, the golden straight jacket is all the rules set down by global markets for how a country has to behave economically if it wants to thrive in today's world. Halimbawa, yung usaping pagtaas ng krudo, petrolyo, mga ganon. So, sa paanong paraan tayo makakasabay para hindi lumubog yung, sabihin natin, hindi naman pala lumubog, or hindi sabihin na nating lumubog na ekonomiya natin because of that or isa sa pwedeng maging sanhi. Sabagay, hindi naman dahil doon ay lulubog yung ating ekonomiya. But my point is makaapekto sa ating ekonomiya, significantly because of that. Yung pagtaas masyado kaagad ng petrolyo, mga ganun. So, sa paanong paraan, So, syempre, gagawa, yung ating government, ng hakbang para ma-alleviate yung nararamdaman ng ating mga kababayan na kahirapan sa pagtaas bigla ng petrolyo. So, I think pwede natin may connecta yon sa usaping golden straight jacket So, sa paanong paraan? That is the question, So, ayun. Sige na nga, i-connecta ko na kagad on the spot. Halimbawa dito, nakalagay ay pre-market principle. Kung i-connecta natin sa Golden Straight Jacket na ang gagawin ng ating presidente, isususpend yung excise tax. Ibig sabihin,
connected siya sa free market na walang tax or tariffs or hindi, ganito, tax na lang, mas appropriate yung term, ano, isususpend yung tax or excise tax doon sa mga petrolyo. Ibig sabihin, ibig sabihin, yung sinasabi nating excise tax, connected yan sa value added tax, ano, na indirect na um, may tax, ano. Alam mo, namimili ka nga sa grocery, ano. So, makikita mo sa resibo, value added tax or VAT, ano. In that way, indirectly na nangongolekta ng tax, ano, sa iyo nung bumili ka. Okay? In that way. The same thing, halimbawa, ano, pagka sinabi natin excise tax, ito na yung mga luxurious goods katulad halimbawa ng tobacco or tobacco, alcohol or yung alcoholic beverages, and petrolyo din, excise tax kabilang yun. Ibig sabihin, pagka nabili ka nun, parang ang idea is excise tax yung term na ginagamit na yun yung indirect tax na sinisingil sa'yo ng gobyerno. Ngayon, ang hakbang nga para makasabay tayo at hindi malugmok yung ating ekonomiya is that gumawa ano o gumagawa yung ating gobyerno bukod sa given na nga ano yung working time schedule na kinompress na tuwing Lunes, Huwebes na lang yung trabaho. Halimbawa nga ano, katulad lima sa kamag-anak nyo or magulang nyo, pansinin nyo, hanggang Huwebes na lang yung pasok nila, 'di ba? Okay? Pero sa amin kasi iba eh. So, iniba, ginawang online na lang yung tuwing Biyernes, okay? Para at least man lang makasabay kayo, syempre mga student, ano, dun sa pinag-aaralan. So, ngayon, so nagkaroon ng changes or na ganon, ano, because of that, para hindi mahuli. Okay? Di ba? Nakalagay dito, or run the risk of being left behind. But the thing is, sabi nga natin, mas appropriate yung pag-suspend mismo ng excise tax. Okay? Mismo doon sa petrolyo. Ibig sabihin, tatanggalin muna pansamantala yung tax, ano, naka-include pagka ikaw ay, alam ba, nagpapagasolina, parang gano'n. Which is a good thing naman talaga. And makakatulong yon ano, para mas productive or manumbalik ano, yung iba na pansamantala na nagpahinga no, sa pamamasada halimbawa kasi usaping gasolina, petrolyo, 'di ba? May mga ganun daw kasi yung ibang jeepney driver daw or what ano. So pansamantalang hindi ginagamit yung sasakyan kasi magastos masyado pa ano yung presyo ng gasolina. Wala mo ng mga long rides kumbaga yung ibang mga nagtatravel-travel ano because of that. So, ayun, gumawa or gumagawa ang ating gobyerno ng paraan din kahit paano sa ganong usap. Alright? So now, going back, dito naman sa Golden Straight Jacket, sa bagay, yun na nga rin yun, na-explain ko na nga yun pala. Yun na yun. So, the economy grows and politics shrink. Ang aking ang paliwanag dati dito is that kapag ang politics ay nag-shrink, okay? So, mas nag-grow yung economy. Ano? Ibig sabihin, ganito yung interpretation ko dyan, self-explanatory ko dati, ano, sa ganyang usap. Halimbawa, think about politician na ang focus ay puro politics, puro election kaagad or something. Sa halip na pagtuunan niya ng pansin kung ano yung kanyang ginagawa, no? Alright? Bilang nasa posisyon na mataas. Hindi yung control kaagad, ano? Or kung ano yung makokontrol niya, kung ano yung kanyang power na magkakaroon. 'Di ba? That's the point. So, in that way, pagka kasi ganun ang focus, parang nakakaapekto talaga yon sa kwalidad or kalidad ng estado ng ating bansa, di ba? And sa ekonomiya na rin, di ba? Pagka puro ganun ang ganun. So, yun lang naman, yung parang comment ko na nangyayari sa ating gobyerno na parang hindi naman maganda yung ganun, di ba? Focus lang dapat talaga sa trabaho. Focus lang sa kung ano yung iyong ginagawa sa ngayon. Huwag mong pagpukusan kung ano yung makukuha mo doon, okay, in the future. Kumbaga, pupukusan mo kung ano yung sitwasyon mo ngayon na ginagawa mo doon. Alright? Yon, ganoon naman talaga, di ba? Yun ang ating dapat i-consider, no? Lagi, no? So now, dito, sa ibaba, ano, it is a straight jacket because it narrows the political and economic policy choices of those in power to relatively tight parameters. Yun na nga yung sinabi ko, ano? So, tight parameters na biglaan, ano?
na ibahin yung palasiya na isuspend. Halimbawa nga, yung pagpataw ng excise tax. Alright? So, ibig sabihin, um, masasabi nating ang dating ay kalugihan yun sa part ng gobyerno. Pero, favorable siyempre sa mga pangkaraniwang tao, ano, sa mga tao, ano, na mga nagtatrabaho. So, para sa tao, siyempre, di ba? So, yun. Next, dito naman tayo sa part na next slide. So, meron nakalagay dito, neoliberalism and economic sovereignty. So, una, neoliberalism is the intensification of the influence and dominance of capital. It is the elevation of capitalism as a mode of production into an ethic, a set of political imperatives, and cultural logic. It also holds that the social good will be maximized by maximizing the reach and frequency market transaction. And it seeks to bring all human action into domain of the market. So ganito yan, no? So sa neoliberalism, ang focus lang naman din yan is yung free market, free trade, ano? Ibig sabihin, from the word itself, neoliberal, parang pagkakaroon ng kalayaan, ano? In terms of market, ano? 'Di ba kapag ka sinabi nating free market, a market is free if people can buy and sell whatever they want without any interference from a government. So, kapag ka free market, ano, which is connected yan sa neoliberalism, ano, ang pinagpapukusan ay yung dominance of capital, capitalism, di ba? Parang ganun. So, yun lang siguro. I think wala akong masyadong may bibigay na iba pang information about sa neoliberalism. Pero that's the idea, no? So, yung free market, yung parang keyword pagka neoliberalism. Then, ano? So, economic sovereignty, on the other hand, is the power or national governments to make decision independently of those made by other government. From the word itself, economic sovereignty, may kapangyarihan over the economy, ano, yung government official natin, ano, sa pagkontrol, ano, halimbawa, ano, para hindi tayo mapag-iwanan or what. Parang katulad ng example ko kanina, di ba? So, sa economic sovereignty. In a globalized world economy, governments have no alternative, okay, but to adopt neoliberal economic. Okay, katulad ng sinabi ko kanina, mag adapt sa free market na, 'di ba? Pwede nating example 'yon, natanggalin muna yung tax. Okay? Sa pag sa usaping mga petrolyo, mga ganon, 'di ba? So tanggalin muna yung mga ganon. No alternative but to adapt neoliberal economic policies, okay? Sa usaping ganon na, okay? Pero ito naman, binabanggit dito privatization, di ba, yung sa kumpanya. Deregulation, okay, I think connected din sa sinasabi ko, ano, yung mga sa tax, ano, and reduction in public expenditures. Pero more on sa deregulation yung akin mas binabanggit sa excise tax ng pag-suspend, ano, parang ganun. So, ayun lang, sa economic sovereignty, wala naman tayong masyadong kailangang pahabain dyan, ano, na paliwanag, ano. So, dito naman tayo sa susunod, ano, na discussion. Pero nasabi ko na ba yun sa inyo, di ba? Alam niyo naman yun, na kung bakit nagtaasan nga yung presyo ng krudo, ng petrolyo, ng oil, ano, sa bansa ay sapagkat dahil ng war, ano, kumbaga dahil ng Strait of Hormuz, or ibig sabihin yung ruta, ano, sa may Middle East, ano, okay, para pag-angkat ng oil, ano, di ba? Mga ganun pag-supply sa iba't ibang panig ng bansa, ano, daigdig, ay nagkaroon ng problema, mga ganon, dahil nga sa war, knowing na ang Iran, UAE, Saudi Arabia, mga Middle East, at saka BRICS, pagka pinagsama-sama sila, halos 50% ano, yung oil coming from them sa buong mundo. Biruin mo yun, halos kalahati ano, ng oil production ay galing
sa kanila, sa Iran, Saudi Arabia, UAE, BRICS, ano, yung BRICS, yan naman yung nabanggit ko na-discuss ko na, ano, yung mga Brazil, Russia, mga ganong country. Pag pinag-combine sila, galing sa kanila yung 50% oil production sa buong mundo. Kaya pansinin nyo, nung nagka-war sa Iran, ay nakaapekto talaga yan ano, sa pagtaas na biglaan okay, ng petrolyo, ano, mga ganyan. So, ayun, ano pa bang ating masasabi? Pero speaking of oil production, bagong na-research ko lang tiningnan ko na ang pinaka malaki or nag tawag dito nagpo-produce ng oil sa buong mundo, US talaga. Lagi namang US ang bida eh. US pinakamapangyarihan, pinakamayaman daw, 'di ba? Mga ganon, sabi. So, yan, sa mga usaping oil production din, nangunguna din, 'di ba? Mga ganon. So, apektado din kasi lahat doon eh. Kapag nagkakaroon ng war, apektado US, apektado yung lahat, mga ganun, sa ekonomiya. Kaya ang hirap, kapag may mga ganyang war. Lalo na tayo, mga Philippines na maliit lang yung country kumpara sa mga naglalaki ang US, mga makapangyarihang bansa. So, kapag nagkaroon ng problema sa kanila, so, apektado talaga tayo. Okay. So, anyway, there are four different concepts of sovereignty. These include international legal sovereignty. It refers to the acceptance of a given state as a member of the international community. Ang binabanggit lang dito, simplihan lang natin ang paliwanag. Sa international legal sovereignty, halimbawa yung mga EU. EU, sa'yo. Hindi, joke lang. Ibig sabihin, EU, European Union, yung mga NATO, mga ganyan, di ba? Pwede nyo i-take down notes yun. Yung mga intergovernmental organization na merong legal sovereignty sila. Meaning to say, parang ganito yan eh. Alam mo, United Nations, ASEAN Group, tayo bilang part ng ASEAN Group, So, merong, sabihin na nating legal sovereignty internationally na to keep yung peace and order, between our kaparehas. I mean, kamembro na sa ASEAN. Parang ganun, 'di ba? Alam mo, may tension ng China at Philippines, So magi-intervene, Or parang ganun, yung ASEAN, parang ganun since part siya ng ASEAN na group. Or kung anong mga intergovernmental organization na connected sa atin at sa China. Parang ganun kasi ang ibig sabihin natin diyan. Sa international legal sovereignty. Halimbawa, yung yung US at saka yung Iran, sila ay parehas na connected sa United Nations, di ba? And may nababalita na parang kung ano mang action ng United Nations sa ganoong conflict or war, between their two member state na US and Iran. Pero knowing na ang United Nations naman, ang headquarters niya is mismo sa US, Kumbaga talagang parang US ang bida kasi doon eh. Okay? Isa sa main. Parang may mga council kasi yan, Parang 5 council yata yun or something. Sabi, parang pinaka-main na officer ng United Nations na bansa, which is una yung US. Parang mga ganun. Tapos China. Parang yan, nabasa natin. Na ganun. So anyway, moving on. Westphalian sovereignty. It is based on the principle that one sovereign state should not interfere in the domestic arrangement of another. So, sabi nga natin dati, may tinatawag tayo na Treaty of Westphalia sa Germany noong 1800, 18 something. Ibig sabihin, para bang pinapalagay doon na Treaty of Westphalia, kasunduan. Okay? So, ibig sabihin, parang nalalapit na yung pagkamit ng kalayaan ng bansa sa Germany during that time, sa pagsisimula na magkaroon sila ng soberanya. Parang ganun kasi ang idea niyan. So, Westphalian sovereignty, it is based on the principle that one sovereign state should not interfere in the domestic arrangement of another. So, walang pwedeng makialam. Halimbawa, sa ating bansa, di pwedeng makialam ang China sa teritoryo ng West Philippine Sea. Kasi may sovereign power tayo to govern itself, yung ating teritoryo.
Alright? So, next, interdependent sovereignty. So, sa interdependent sovereignty, nakalagay dito, it is the capacity and willingness to control flows of people, goods, and capital into and out of the country. So, sa ibang reference, nakalagay dito, is a matter of control. A state's control over its border. The ability of a government to seal its borders, to control the inflow and outflow of goods, money, people. Ibig sabihin, yung nasasakupan na teritoryo, halimbawa, no, interdependence ng bansa, no, in connection sa ibang bansa. Kasi pagka sinabi natin interdependence, parang dependent on each other, no? Halimbawa, meron mga mass migration, coming from other country papunta sa ating bansa. Diba, mga Chinese, So, merong legal power, sovereignty tayo, yung government natin, kung ano ba, papapasukan ba natin, ano ba ang dahilan, mga ganon, ng maraming pagpasok ng mga foreigner sa bansa. Parang ganon eh. Controls flows of people. Okay? Yun yung aking paliwanag dyan eh. Okay. So, and then domestic, ito ay parang in relation sa ibang bansa, no? Okay? Ito namang domestic more on within the bansa lang, domestic nga or national lang. Sa loob lang mismo, hindi nalalampas sa labas. It is the capacity of a state to choose and implement policies within the territory. Kung ano lang yung nasasakupan sa loob, para ganun lang, yung power, na umiikot doon. Yan yung domestic sovereignty. Okay na? Next. Um, okay na siguro yan, Dito naman tayo. Babasahin ko na lang to, then tapos na tayo sa first part ng ating the global interstate system. So, dito nakalagay, global economic trends are influenced by economic sovereignty of an individual member. The increase of the number of international organizations and the expansion of their functions have undeniably restricted an individual country's sovereignty to a certain extent. Some of the world's leading economic entities, such as the United States, the European Union, and Japan, by taking advantage of their predominant economic status, are affecting or infringing upon other countries' economic sovereignty. Under these circumstances, an increasing number of scholars have concluded that the economic dominion of individual nations has come to an end. While countries inevitably cede control over their economic sovereignty to external actors, it is the structural power of sovereign state which still dictates the terms and tenets of globalization.